Mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita ho. Muli hong maghahatid ng pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo at ngayon lang kayo napadpad sa ating YouTube channel, please, pakiusap po, please ako yung nakiusap. Kahit like lang po, importante para po yan sa engagement natin at umabot po sa ibang mga kababayan natin yung update po natin sa lagay po ng Super Typhoon Nando. Maraming salamat po. So ngayon ho, etong si Super Typhoon Nando ay mas lumalakas pa. Actually, Super Typhoon na siya pero mas lumalakas pa yung hangin niya at possible na ma-reach niya yung pinaka-peak niya o pinakamalakas niya hanggang 240 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Sa pinaka-latest update natin, huli siyang namatan 410 kilometers ho east of Apari, Cagayan at merong lakas ng hangin nagsusustain sa 195 kilometers per hour, malapit pa rin po sa gitna at bumubugso hanggang 240 kilometers per hour. Yung pagkilos niya medyo mabagal pa rin, pa west northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Dahil po sa patuloy na paglakas nito nga pong si Super Typhoon Nando, nakataas na ngayon ang storm wind signal number 1, number 2 at number 3 at ngayon pong araw din ng Lunes, itataas ang signal number 4 at number 5 sa ilang bahagi ho ng Batanes, So, ilang bahagi ho ng Luzon yan. So, ngayon, unahin na muna natin yung mga lugar na apektado ng signal number 3. Sa signal number 3, apektado po dyan ang ilang bahagi pa rin po ng Batanes, Babuyan Islands at northeastern portion po ng mainland Cagayan. So, ang signal number 2 naman natin, eto po, makinig kayong mabuti, apektado pa rin dyan ang mainland Cagayan, northern at eastern portion po ng Isabela, kasama po ang Apayao, Abra, Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province. Ang signal number 1 naman natin ay apektado, eto, Luzon pa rin tayo. Ang ilang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern and central portion po ng Zambales. So meron pa mga lugar mga kaibigan, kasama rin dyan ang northern portion po ng Bulacan at eto po ang northern portion din ng Quezon, kasama po ang Polillo Islands. Yung mga lugar na aking binanggit na yan, signal number 1, 2 and 3, ngayon po posible at mas mataas na o mas tumas pa yung tsansang itaas na hanggang signal number 4 and 5 dyan po sa area ng Batanes, Babuyan Island at ilang bahagi po ng Cagayan. So maging handa at maging alerto sa banta ng malalakas po ng mga pag-uulan na may kasamang bugso ng malalakas din na hangin. So alamin naman natin ngayon yung mga lugar po na dadaanan nito nga pong si Super Typhoon Nando. Mas maganda kasing alam natin kung saan po siya dadaan para na paghahandaan o naabisuhan po kung may kamag-anak man tayo doon. Ngayong araw din po ng Lunes, alas 5 ng umaga, 5 AM po yan, 265 kilometers east of Calayan, Cagayan ang kanyang dadaanan. Maintain pa rin sa 195 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Super Typhoon category pa rin po. Within the next 24 hours naman po, ay mamayang alas 5 yan ng hapon. Dito naman dadaan si Super Typhoon Nando sa coastal water po ng Calayan, Cagayan at mas lumakas sa 205 kilometers per hour, Super Typhoon category. Pagdating naman po ng Martes po ng alas 5 ng madaling araw, 325 kilometers west of Basco, Batanes siya at nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wag muna kayong magsaya kahit nasa labas siya ng PAR, yung buntot niya or extension ng kahangin ng bagyo ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Parang ganun din, parang nasa loob pa rin siya ng PAR. So ganun din Martes din po ng alas 5 ng hapon, dadaan naman siya 445 kilometers west of Itbayat, Batanes at medyo humina ito sa 185 kilometers per hour pero isang gana pa rin na Super Typhoon category. Pagdating naman po ng araw ng Miyerkules,
sa ganap po na alas 5 ng umaga. Ganun din 785 kilometers west of Itbayat, Batanes, nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo sa pinaka-sirkulasyon ng hangin, nito nga po si Super Typhoon Nando, tingnan nyo mabuti, sobrang lakas niyan. Ngayon, pinapalakas niya pa rin o pinapalakas niya ang epekto po ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Dahil sa kombinasyon niyang habagat at Super Typhoon Nando, meron po tayong nakataas pa rin na heavy rainfall warning sa malaking bahagi ng ating bansa. So importante ito, no? Please pakiusap ako sa inyo, tapusin niyo yung video para naman na makatulong ako sa inyo, no? At makatulong din kayo sa akin para po win-win tayo dito, no? Ito ho, heavy rainfall warning tayo dahil kay Super Typhoon Nando. Ngayong hapon po ng Lunes, 200 mm sa dami ng pag-uulan. Masyadong madami yan. Pero hindi ho yan isang bugso ng pag-uulan. So, possible yan sa loob po ng 36 hours or 24 hours dyan po yung mararanasan. Dyan ho yan sa Batanes, Cagayan at sa may Apayao. Meron din tayong 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Abra, Ilocos Norte at Isabela. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan or orange warning po yan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Kalinga, Mountain Province at sa Zambales. Pagdating naman po ng Martes po ng hapon, meron tayong hinaasahan naman na 50 to 100 mm pa rin na dami ng pag-uulan dyan po sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Kalinga, Mountain Province at ilang bahagi ng Zambales. Pagdating naman din ng Martes ng hapon sa Ilocos Norte at Apayao kasama ang Abra, ay makakaranas po ng 200 mm sa dami ng pag-ulan, 100 to 200 mm sa dami ng ulan pa rin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Kalinga. Yung mga lugar na yan, actually pinag-iingat talaga yan sa banta ng mga pagbabaha. May mga problema pa tayo sa drainage yan, hindi maayos. So wag na kayong magkalat ng magkalat, no? Palagi ko ho kayong pinapaalalahanan. Eto pa, hindi pa tayo tapos. Please, makinig ho kayo. Diyan muna kayo. Wag muna kayong umalis. Dahil naman sa lumalakas na habagat, meron din tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon. Ngayong hapon po ng Lunes, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro po. At merong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan sa Bataan, sa Cavite, Batangas, Romblon, Antique at sa may Palawan. Pagdating naman po ng Tuesday afternoon pa rin, ay meron tayong moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. So maging alerto, maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ngayon, kung titignan nyo ang landfall scenario po nitong si Super Typhoon Nando sa malaking bahagi ho ng Batanes. Hindi ko na ulitin sa Batanes, sa mainland Cagayan, yan po yung mga lugar na direktang tatamaan po ng lakas ng Super Typhoon Nando. At itataas po ngayong araw din ang signal number 5 sa mga lugar po na yan. So maging handa po tayo sa malawakan at malalakas na pag-uulan. Kung kinakailangan ng mag-evacuate o lumikas na, no, yung ating mga kababayan doon sa malapit sa paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, malapit sa mga baybayin, yung mga bahaing lugar, huwag nyo nang hintayin ang abiso ng LGU. Minsan late ang abiso nila. So unahan na po natin mga kaibigan, mga kababayan. Maraming naghahanda ngayon dahil nga po etong Super Typhoon Nando ay naasahan sa isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong 2025. Unang Super Typhoon siya, so may category ho yan na malakas po na Super Typhoon. So kahit sabihin natin na aabot po sa 240 kilometers per hour ang lakas ho ng hangin nitong si Super Typhoon Nando, kung nakahanda naman tayo ngayong oras, no, yung mga paalala ko, inuulit ko yung lagi sa inyo, kung nakahanda tayo, hindi tayo mapapahamak. So masira man ang ating mga bahay, ang mga gamit natin na naipundar, ang mahalaga yung buhay natin, no, safe po tayo. Yung family natin, yung mga pet natin, yung mga alaga natin, importante ligtas ho sila. Huwag yung naisipin yung mga appliances o ibang bagay na yan. Material na bagay, mapapalitan ho yan. Pero ang pamilya, mga kamag-anak, mga minamahal sa buhay, hindi na ho yan mapapalitan. So ipanalangin natin na itong si Super Typhoon Nando
ay magkaroon ng himala na ito'y humina once sa tumama po sa kalupaan po ng extreme Northern Luzon. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.